Sa isang mataong lungsod, namumuhay si Jobert na kilala ng kanyang mga kasamahan bilang isang mabait at masipag na manager sa isang kumpanya. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa mga empleyado at pamunuan ng kumpanya. Palaging nasa oras si Jobert at higit pa sa profesionalismo, ipinapakita niya ang kanyang malasakit sa bawat isa sa kanyang team. Madalas siyang magsabi ng mga positibong salita upang maitaas ang morale ng kanyang mga kasamahan. At dahil dito, siya ang naging paborito nilang leader. Sa kabila ng tagumpay niya sa trabaho, si Jobert ay higit na masaya kapag nasa bahay siya kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Leanne ay isang mapagmahal na ina at katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya ang nagbibigay ng inspirasyon kay Jobert na magtrabaho ng mabuti. Magaan ang kanilang pagsasama, puno ng pag-uunawaan at tawanan. Ang kanilang mga anak, sina Tristan at Mara, ay nagdadala ng sigla sa kanilang tahanan. Si Tristan, 14 na taong gulang, ay matalino at mahilig magbasa ng libro, habang si Mara, 10 taong gulang, ay malambing at mahilig sa sining. Ang kanilang maliit na tahanan ay puno ng saya. Sa bawat sulok nito, ramdam ang pagmamahalan ng pamilya. Sa umaga, sabay-sabay silang kumakain ng agahan, at bago matulog sa gabi, laging may oras si Jobert para magkwento sa kanyang mga anak. Sa mga simpleng bagay na ito, mas lalo niyang nararamdaman ang kahalagahan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang magkakasama silang kumakain ng hapunan, ibinalita ni Jobert ang kanyang ideya. Paano kung magbakasyon tayo sa probinsya sa susunod na buwan? Panahon na para makapagpahinga tayo ng sabay-sabay. Talaga, Dad? Tanong ni Mara na tila hindi makapaniwala. Pupunta ba tayo sa lugar kung saan maraming puno at may ilog? Oo, anak! Sagot ni Jobert na may ngiti. Balak kong dalhin kayo sa lugar na kinalakihan ko. Gusto kong maranasan ninyo ang simpleng buhay doon. Ang sariwang hangin, malamig na tubig ng ilog, at masarap na pagkain. Pabor ako dyan, mahal, sabi ni Leanne habang hinahaplos ang braso ng asawa. Matagal na rin tayong hindi nakakapagbakasyon. Magandang pagkakataon ito para makapag-relax tayong lahat. Tuwang-tuwa si Mara at agad namang nagplano si Tristan kung anong mga libro ang dadalhin niya. Ang simpleng ideyang ito ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanilang tahanan. Agad na nag-usap sina Jobert at Leanne tungkol sa mga kailangang ihanda, transportasyon, mga damit, at iba pang bagay na kailangan para sa kanilang bakasyon. Habang abala si Jobert sa trabaho kinabukasan, hindi niya maiwasang isipin ang darating na bakasyon. Sa kabila ng abalang schedule, tinutukan niya ang bawat detalye ng plano para matiyak na magiging perpekto ang kanilang paglalakbay. Ganito niya pinapakita ang pagmamahal sa kanyang pamilya, ang pagbibigay ng kalidad na oras para sa kanila. Lingid sa kaalaman ni Jobert, sa kabila ng kasiyahang nadarama nila, darating ang mga pagsubok na susubok sa tibay ng kanilang pamilya. Ngunit sa mga sandaling iyon, mas pinili nilang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang saya at pagmamahalan. Ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya ay isang paalala kay Jobert kung bakit siya nagpupursigi sa buhay. Sa harap ng lahat ng tagumpay, ang kanyang tunay na yaman ay ang mga ngiti at halakhak na nakikita niya sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng masayang plano ni Jobert para sa bakasyon ng kanyang pamilya, hindi niya inakala na magbabago ng biglaan ang takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, habang nakaupo siya sa opisina at nagsusuri ng mga ulat, pinatawag siya ng kanilang CEO sa conference room. Hindi niya inisip na may masama siyang maririnig, kaya't mahinahon siyang naglakad papunta roon. Jobert, simula ng CEO habang nakaupo ito sa harap ng mahabang mesa. Alam kong isa ka sa mga pinakamahusay naming empleyado at napakahalaga ng kontribusyon mo sa kumpanyang ito. Pero, sa kasamaang palad, napipilitan kaming bawasan ang workforce dahil sa malaking pagbagsak ng ating revenue. Napatingin si Jobert, halatang nagulat sa narinig. Hindi niya inaasahan na kabilang siya sa mga tatamaan ng retrenchment. Sir, ibig bang sabihin, isa ako sa mga aalis? Tumango ang CEO, baka sa mukha ang lungkot. Oo, Jobert,
Malaki ang respeto ko sa iyo at kung may paraan lamang para maiwasan ito, gagawin ko. Pero ito ang realidad na kailangan nating harapin. Hindi makapagsalita si Jobert. Ang mahabang taon ng kanyang dedikasyon at hirap ay tila nawala sa isang iglap. Nang umuwi siya ng gabing iyon, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Lian ang balita. Habang naghapunan sila, pinilit niyang itago ang lungkot, ngunit hindi nakalampas kay Lian ang kakaibang kilos niya. "Mahal, may problema ba sa trabaho?" tanong nito. Nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Jobert. "Natanggal ako sa trabaho, Lian. Nagkaroon ng retrenchment at kasama ako sa mga tinamaan." Natahimik si Lian. Kahit hindi siya nagsalita agad, ramdam ni Jobert ang bigat ng sitwasyon. Pinilit ni Lian na ngumiti. "Hindi tayo susuko, mahal. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Tulungan natin ang isa't isa." Ngunit ang paghahanap ng bagong trabaho ay hindi naging madali para kay Jobert. Sa edad na 45 taon, marami ng kumpanya ang mas pinipili ang mas bata at mas murang bayarang mga aplikante. Sa bawat rejection na natatanggap niya, unti-unting nababawasan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Habang tumatagal, nararamdaman ng pamilya ang bigat ng kawalan ng trabaho ni Jobert. Unti-unti nilang nagamit ang kanilang ipon para sa pang-araw-araw na gastusin. Nawalan ng kasiguruhan ang kanilang kinabukasan, lalo na't dumarating na rin ang mga bayarin sa bahay, kuryente at tubig. Wala silang ibang magawa kundi ang magbenta ng mga ari-arian upang mairaos ang mga gastusin. "Jobert, ibenta na natin ang sasakyan," suhestyon ni Lian isang araw. "Mas mabuti nang mawala iyon kaysa mawalan tayo ng pagkain para sa mga bata." Napatingin si Jobert sa kanilang sasakyan na minsan nang naging simbolo ng kanilang tagumpay. Napabuntong hininga siya. "Kung iyon lang ang paraan, Lian, gawin natin. Pero ang hirap tanggapin na dumating tayo sa ganitong punto." Nagpatuloy ang pagbagsak ng kanilang pamumuhay. Ang mga dating masayang gabi ng pamilya ay napalitan ng tahimik na hapunan. Ang mga plano para sa bakasyon sa probinsya ay tuluyan nang nakalimutan. Si Tristan at Mara, bagaman mga bata pa, ay nararamdaman na ang bigat ng sitwasyon. Minsan, mahuhuli ni Jobert ang mga ito na nag-uusap sa kanilang kwarto. "Kuya, hindi na yata masaya si Daddy," maririnig niyang sabi ni Mara. "Baka kasi hirap si Daddy sa paghahanap ng trabaho," sagot naman ni Tristan. "Pero okay lang, kakayanin natin ito." Sa gitna ng lahat ng ito, pilit na sinisikap ni Jobert na maging matatag para sa kanyang pamilya. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang nadudurog ang kanyang loob. Hindi na niya alam kung hanggang kailan pa siya makakahanap ng paraan upang maibalik ang dati nilang buhay. Ang bawat araw ay nagiging mas mahirap kaysa sa nakaraang araw, at ang dati nilang masayang tahanan ay tila unti-unting nababalot ng lungkot at kawalang pag-asa. Habang lumalalim ang problema sa kanilang pamilya, lalong naramdaman ni Jobert ang bigat ng responsibilidad bilang padre de pamilya. Hindi na mabilang ang mga gabi na nananatili siyang gising. Iniisip kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Kasabay nito, unti-unti na ring nawawala ang init ng relasyon nila ni Lian, na dati punong-puno ng pagmamahalan. Isang umaga, habang si Lian ay nagbibilang ng pera mula sa natitira nilang ipon, napansin ni Jobert ang lungkot at pagkabahala sa mukha ng asawa. "Jobert, wala na tayong sapat na pera para sa pagkain sa susunod na linggo," sabi ni Lian nang hindi tumitingin sa kanya. "Paano tayo mabubuhay?" "Nagpapadala ako ng resume araw-araw, Lian," sagot ni Jobert. "Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero mukhang wala pa rin gustong tumanggap sa akin." "Pero hanggang kailan, Jobert?" Tumayo si Liana, hawak ang isang sobre ng bayarin. "Hindi na natin mababayaran ang renta sa susunod na buwan. Anong plano mo? Aasa na lang tayo habang naghihintay ka ng trabaho?" Hindi nakasagot si Jobert. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya tulad ng sibat, masakit at mahapdi. Ramdam niya ang galit sa boses ni Lian, ngunit wala siyang maibigay na sagot. Alam niyang may karapatan ang asawa na magalit, ngunit sa kalooban niya, naramdaman niyang nawawalan na ito ng tiwala sa kanya.
Dumalas ang kanilang mga pagtatalo. Isang gabi, habang kumakain, naputol ang katahimikan nang biglang magsalita si Lian. "Hindi pwedeng ganito na lang palagi, Jobert," sabi niya, puno ng pagkadismaya. Iniisip ko, baka mas mabuti kung bumalik na lang kami ng mga bata sa probinsya. May trabaho pa ang kapatid ko doon, makakatulong siya. Napalingon si Tristan at Mara sa kanilang ina. "Bakit mama? Iiwan natin si daddy?" Tanong ni Mara na tila hindi kayang intindihin ang sinabi ng kanyang ina. "Hindi ko ito gusto, anak," sagot ni Lian habang hinahaplos ang buhok ni Mara. "Pero kailangan natin ng solusyon. Gusto kong may makain kayo at may lugar na ligtas para sa inyo." Napuno ng bigat ang mesa. Hindi makapaniwala si Jobert sa narinig. "Ganoon ba talaga, Lian?" Tanong niya. "Iiwan mo ako sa ganitong panahon, kung kailan mas kailangan ko kayo." Tumayo si Lian, hindi na kayang itago ang luha. "Hindi mo naiintindihan, Jobert. Kailangan kong unahin ang mga bata. Kung ayaw mong sumama, nasa iyo ang desisyon. Pero hindi ko sila kayang palakihin sa ganitong kalagayan." Wala nang nasabi si Jobert. Alam niyang mahalaga ang mga anak nila, ngunit nararamdaman niya ang tila pagkawala ng pag-asa ni Lian sa kanya bilang asawa at haligi ng tahanan. Kinabukasan, maagang nag-impake si Lian ng kanilang mga gamit. Sa huling pagkakataon, nilapitan niya si Jobert. "Jobert, hindi kita sinisisi, pero kailangan kong gawin ito para sa mga bata," sabi niya, pilit na nagtatago ng kanyang paghihinagpis. Tahimik na tumango si Jobert. Alam niyang wala nang magbabago sa desisyon ng asawa. Habang paalis ang sasakyan, sakay si Lian, Tristan at Mara, nanatili si Jobert sa pintuan. Tila iniwan hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng lahat ng pag-asa na meron siya. Ang buhay ni Jobert sa lungsod ay naging tahimik ngunit puno ng kalungkutan. Ang tahanang dati puno ng ingay at tawanan ay naging malamig at walang sigla. Minsan, tatambay siya sa parke, sinusubukang maghanap ng trabaho o kahit anumang mapagkakakitaan, ngunit palagi siyang nabibigo. Ang bawat araw na lumipas ay tila nagdadala ng mas mabigat na pasanin. Sa gabi, habang nakahiga sa lumang sopa, iniisip ni Jobert ang masasayang araw na kasama ang kanyang pamilya. Ang mga alaala ng pagtawa ni Mara at ng seryosong usapan nila ni Tristan ay bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng lahat, mahal niya si Lian at ang kanyang mga anak. Ngunit ngayon, para siyang isang tao na naiwang mag-isa sa gitna ng kawalan, walang tiyak na patutunguhan. Habang nakatingin siya sa mga larawan ng kanyang pamilya, tahimik siyang nanalangin. "Sana," wika niya sa sarili, "dumating ang araw na magkakasama ulit kami." Ngunit sa kalooban niya, alam niyang malayo pa ang pagkakataong iyon, kung darating man ito. Sa paglipas ng mga buwan, matapos ang pag-alis ng kanyang pamilya, tuluyang nawalan si Jobert ng kakayahang magbayad ng renta sa inuupahang bahay. Isa-isang pinutol ang mga serbisyong pangkuryente at tubig, hanggang sa isang araw ay kinausap na siya ng may-ari ng bahay. "Pasensya na, Jobert," wika ng matandang landlord. "Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero kailangan ko nang ipaayos ang unit para makahanap ng bagong uupa." Napilitan si Jobert na lisanin ang bahay na naging kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Dala ang kaunting gamit na maaaring mailagay sa isang lumang backpack, naglakad siya sa mga kalye ng lungsod na minsan ay naging bahagi ng kanyang tagumpay. Ngayon, siya ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang unang gabi ni Jobert sa lansangan ay puno ng lamig at gutom. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa parke, nagtatakip ng dyaryo sa katawan upang kahit papaano'y maibsan ang lamig ng gabi. Ang kanyang tiyan ay walang laman at ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi niya akalain na ang buhay na minsan niyang ipinagmamalaki ay mauuwi sa ganitong kalagayan. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking palaboy na nagtitipon sa ilalim ng tulay. Isa sa kanila, si Manggardo, ang napansin ang kanyang pag-aalangan. "Baguhan ka ba rito, pare?"
Tanong ni Manggardo habang hawak ang isang lumang lata ng sardinas. Tumango si Jobert. Oo, wala na akong ibang mapuntahan. Naghanap ako ng trabaho pero palaging wala. Ngumiti si Manggardo at tinapik siya sa balikat. Halika, maupo ka rito. Wala kaming marangyang buhay dito. Pero alam namin kung paano mabuhay kahit sa hirap. Doon nagsimula ang unti-unting pakikipagkaibigan ni Jobert sa mga kapwa palaboy. Tinuruan siya ni Manggardo kung paano mangalakal ng mga plastik, bakal at karton na maaaring ibenta sa junk shop. Sa kabila ng hirap ng trabaho, naramdaman ni Jobert ang simpleng kagandahan ng pakikisalamuha sa mga taong handang tumulong kahit na sila mismo ay walang-wala. Sa araw-araw na pamumuhay sa lansangan, natutunan ni Jobert ang mga taktika upang mag-survive. Isang umaga, sinama siya ni Manggardo sa terminal ng jeepney. Maglinis tayo ng mga jeep dito, pare, wika ni Manggardo. Piso o 5 piso lang ang binibigay ng iba, pero ayos na yan kaysa wala. Hawak ang isang lumang basahan at balde ng tubig, nagsimula si Jobert na maglinis ng mga jeepney sa terminal. Kahit maliit lamang ang kanyang kinikita, sapat na ito para bumili ng kanin at dilatang pagkain. Ang dating dignidad na dala ng kanyang dating trabaho ay napalitan ng pagkakontento sa bawat sentimong kanyang nahahawakan. Dito rin niya nakilala ang iba pang palaboy na naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Si Temyong, isang dating construction worker, at si Nestor, na minsan nang naging mekaniko, ay nagbahagi ng kanilang sariling kwento ng pagbagsak. Sa bawat kwento, naisip ni Jobert na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Wala tayong magagawa, Jobert, sabi ni Temyong isang gabi habang nagbabahagi ng kaunting pagkain. Ang mahalaga, humihinga pa tayo. Hanggat may buhay, may pag-asa. Napaisip si Jobert sa mga salitang iyon. Bagamat mahirap ang buhay sa kalsada, naramdaman niyang may kakaibang lakas sa pagtanggap sa realidad at sa pakikibaka para mabuhay. Ngunit kahit sa gitna ng simpleng kasiyahan ng pagkakaroon ng kaibigan, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang pamilya. Ano na kaya ang ginagawa ni Lian, Tristan at Mara? Naibalik kaya nila ang kanilang dating sigla? Isang gabi, habang nakahiga si Jobert sa gilid ng isang gusali, nakatingala siya sa mga bituin. Sa kanyang isip, binabalikan niya ang lahat ng masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Ngunit kasabay ng mga alaala, naroon ang masakit na tanong. Paano siya humantong sa ganitong sitwasyon? Sa kabila ng hirap, naroon pa rin ang kanyang hangaring bumangon. Ngunit sa lansangan, ang bawat hakbang pasulong ay tila napapaligiran ng mga pader ng kawalan ng pag-asa. Sa kabila nito, hindi siya bumibitaw sa kanyang paniniwala na balang araw, magkakaroon muli ng liwanag sa kanyang buhay. Lumipas ang maraming taon mula nang mawalay si Jobert sa kanyang pamilya. Sa loob ng panahong iyon, natutunan niyang mabuhay sa lansangan kasama ang kanyang mga kapwa palaboy. Ngunit ang malamig na gabi, maruming paligid, at kakulangan sa wastong pagkain ay nagdulot ng unti-unting pagkasira ng kanyang kalusugan. Noong una, isang simpleng ubo lamang ang kanyang naramdaman. Napansin ito ni Manggardo, ang isa niyang kaibigan sa kalsada. Jobert, lagi ka nang inuubo. Baka kailangan mo nang magpatingin, sabi ni Manggardo habang sila'y nangangalakal ng basura. Hindi ito seryoso, Gardo, sagot ni Jobert. Lipas din ito. Kailangan lang ng pahinga. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, hindi lamang nanatili ang kanyang ubo. Mas lumala pa ito. Dumagdag pa ang lagnat na halos hindi bumaba. Sa gabi, nanginginig siya sa lamig at hindi makatulog dahil sa hirap ng paghinga. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang tagalinis ng jeepney at nangangalakal ng basura. Wala siyang magawa kundi magpatuloy. Ang kanyang maliit na kinikita ay sapat lang upang makabili ng pagkain sa araw-araw. Dumating ang araw na hindi na nakayanan ni Jobert ang kanyang panghihina. Isang umaga, habang naglalakad siya pabalik mula sa junk shop, bigla siyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Dali-daling tumakbo si Manggardo at si Temyong upang tulungan siya. Jobert, anong nangyari?
Sigaw ni Temyong habang tinutulungan siyang tumayo. Hindi ko kaya. Masakit ang dibdib ko. Mahinang sabi ni Jobert habang hinahabol ang hininga. Nagdesisyon sina Manggardo at Temyong na dalhin siya sa pinakamalapit na charity clinic. Bagamat mahina na si Jobert, pilit siyang inalalayan ng dalawa. Sa kanilang paglalakad, damang-dama ang pagkabahala sa kanilang mga mukha. Alam nilang hindi biro ang kalagayan ni Jobert. Pagdating sa charity clinic, sinalubong sila ng isang nurse na halatang sanay sa mga ganitong sitwasyon. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng nurse habang sinusuri ang itsura ni Jobert. Matagal na siyang inuubo at ngayon nilalagnat na rin. Sagot ni Manggardo. Halos hindi na siya makalakad. Kailangan niya ng tulong. Mabilis na inasikaso ng nurse si Jobert at inilagay siya sa isang simpleng kama. Dumating ang isang doktor upang suriin ang kanyang kondisyon. May matinding impeksyon sa baga ang pasyente, sabi ng doktor. Kailangan niyang makainom ng antibiotics at manatili rito ng ilang araw para magpahinga. Ngunit ang aming pasilidad ay limitado, kaya't kakailanganin pa ng mga gamot. Sa kabila ng kakulangan ng pondo, sinikap ng charity clinic na bigyan si Jobert ng pangunang lunas. Binigyan siya ng oxygen para mapadali ang kanyang paghinga at pinayuhan ang kanyang mga kaibigan na humanap ng paraan upang makabili ng gamot. Jobert, gagaling ka, sabi ni Manggardo habang pinipisil ang kamay ng kaibigan. Hindi ka namin pababayaan. Sa gitna ng kanyang kahinaan, naramdaman ni Jobert ang malasakit ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng hirap at kawalang katiyakan, nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa. Ngunit sa isipan niya, patuloy ang tanong, paano niya mararating ang araw na muli niyang makikita ang kanyang pamilya, kung tila nawawala na ang kanyang lakas. Sa kabila ng tulong na ibinigay ng charity clinic, hindi tuluyang gumaling si Jobert. Lumipas ang mga linggo at patuloy na bumagsak ang kanyang kalusugan. Mahina na ang kanyang katawan at ang simpleng mga gawain tulad ng paglalakad ay naging napakahirap para sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad sa tabi ng kalsada upang maghanap ng pagkain, bigla siyang nawalan ng balanse. Napatigil siya at napakapit sa isang poste, ngunit hindi na niya kinaya. Bumagsak siya sa lupa, halos walang malay, habang ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling umiwas, takot na makialam. Ngunit may isang babae, si Aling Marites, na hindi nagdalawang isip na tumulong. Isa siyang simpleng tindera sa karinderya malapit sa lugar kung saan bumagsak si Jobert. Nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Jobert. Manipis ang katawan, puno ng dumi, at hirap na hirap huminga. Diyos ko, kawawa naman, wika ni Aling Marites habang mabilis na tumawag ng tricycle driver upang dalhin si Jobert sa pinakamalapit na ospital. Pagdating nila sa pampublikong ospital, agad nilang iniulat ang kondisyon ni Jobert sa emergency room. Ngunit dahil puno ang ospital at maraming pasyente, inabot pa ng halos 1 oras bago siya inasikaso. Sa wakas, isang doktor ang lumapit upang suriin siya. Kritikal na ang kondisyon niya, sabi ng doktor habang sinusuri ang kanyang pulso at baga. Kailangan siyang i-confine. May kamag-anak ba siyang maaring kontakin? Umiling si Aling Marites. Wala po siyang kasama. Hindi ko po siya kilala, pero hindi ko kayang pabayaan na lang siya. Sa ngayon, sagot ng doktor, ilalagay muna namin siya sa charity ward, pero limitado lang ang magagawa namin dito dahil wala tayong pondo para sa mga espesyal na gamutan. Dinala si Jobert sa pinakamababang klase ng ward ng ospital, isang malaking silid na puno ng kama. Karamihan ay may mga pasyenteng naghihintay ng mas maayos na atensyong medikal. Ang kwarto ay puno ng amoy ng alkohol at gamot, ngunit halatang kulang sa kagamitan. Ang kama ni Jobert ay nasa dulo, malapit sa pinto ng banyo na amoy bleach, ngunit marumi ang paligid. Isang nurse ang lumapit upang magbigay ng pangunang lunas. Nilagyan siya ng dextrose at sinuri ang kanyang vital signs. Ngunit dahil limitado ang kanilang resources, wala silang sapat na gamot para gamutin ang impeksyon ni Jobert sa baga. Nagawa na namin ang kaya namin, sabi ng nurse sa isang staff
habang nililista ang kondisyon ni Jobert. Pero kung walang pambayad, hanggang dito na lang ang magagawa natin para sa kanya. Sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon, hindi siya binigyan ng sapat na atensyon. Dumaraan ang mga doktor at nurse, ngunit karamihan sa kanila ay abala sa ibang pasyente na may mas malaking tsansa ng paggaling o mas may kakayahang magbayad. Para sa kanila, si Jobert ay isa lamang sa maraming pasyente na nasa mahirap na kalagayan. Habang nakahiga si Jobert sa kama, halos hindi na niya maibuka ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng kanyang pamilya. Ang masayang hapunan kasama sina Layan, Tristan, at Mara. Ang tawanan nila sa sala at ang pangarap niyang balang araw ay makapiling silang muli. Lian, Mara, Tristan, bulong niya, halos hindi marinig dahil sa kanyang mahinang boses. Ang mga tao sa paligid ay walang nakakapansin sa kanya. Ang ibang mga pasyente ay abala sa sarili nilang paghihirap, habang ang mga nurse ay patuloy sa kanilang trabaho na tila wala ng espasyo para sa pagkahabag. Isang gabi, habang tahimik ang buong ward, dumaan si Aling Marites upang kamustahin si Jobert. Nakita niyang lalong lumala ang kondisyon nito. "Huwag kang susuko, hiho," sabi niya habang hinawakan ang malamig na kamay ni Jobert. "Ipagdarasal kita. Sana may tumulong sa'yo." Ang simpleng dasal na iyon ang tila nagbigay kay Jobert ng kaunting lakas upang labanan ang kanyang karamdaman. Ngunit sa kanyang kalooban, nararamdaman niyang ang kanyang oras ay tila nauubos na. Wala siyang magawa kundi umasa na ang tadhana ay magbigay pa ng pag-asa sa kanya. Isang milagro kung meron man. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, si Jobert ay nananatiling isang larawan ng kawalan ng katarungan at malasakit sa sistemang medikal na hindi kayang asikasuhin ang mga katulad niya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, nananatili ang munting hiling na balang araw makita niya muli ang kanyang pamilya bago siya tuluyang mawala. Sa mga sumunod na araw, mabilis na lumala ang kalagayan ni Jobert. Ang kanyang paghinga ay naging mas mahina at bawat paghinga ay tila isa ng laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kawalan ng sapat na gamot at maayos na atensyong medikal ay unti-unting nagpahina sa kanyang katawan. Sa kabila ng kakulangan ng pondo, sinubukan ng ilang mabubuting staff sa ospital na tulungan si Jobert sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit hindi iyon naging sapat. Isang umaga, habang iniikot ng isang doktor ang ward, napansin niyang halos hindi na gumagalaw si Jobert. Agad siyang tumawag ng emergency team. Kailangan na siyang dalhin sa ICU. Ilagay siya sa life support kung kinakailangan, sabi ng doktor habang nagmamadaling sinusuri si Jobert. Inilipat si Jobert sa intensive care unit. Nakabit ang iba't ibang makina sa kanyang katawan upang tulungan siyang makahinga at manatiling buhay. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ng medical team na ang tsansa niyang mabuhay ay napakaliit. Lumalabas sa kanilang pagsusuri na ang impeksyon sa kanyang baga ay kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, dahilan upang mas mahirapan ang kanyang katawan na lumaban. Pagkalipas ng ilang araw, pinatawag ng ospital ang mga social worker upang talakayin ang kaso ni Jobert. Sa isang maliit na opisina, nagtipon ang mga doktor, nurse at social worker upang suriin ang kanyang sitwasyon. Dumalo rin si Aling Marites, ang tanging kumakatawan kay Jobert. "Siya po ay nasa life support ngayon," paliwanag ng doktor. Ngunit ang kondisyon niya ay patuloy na lumalala. Walang garantiya na magigising pa siya at ang bawat araw na nasa ICU siya ay nangangailangan ng malaking gastusin. "Meron po bang pamilya o kamag-anak na maaring tumulong sa kanya?" tanong ng isang social worker. "Wala akong alam," sagot ni Aling Marites, pilit na pinipigilan ng luha. "Isang beses ko lang siyang nakita sa kalsada at sa tingin ko, matagal na siyang nawalan ng koneksyon sa mga mahal niya sa buhay." Nagpatuloy ang diskusyon at dumating ang rekomendasyon mula sa medical team. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala nang sapat na pondo para ituloy ang suporta para sa kanya. Batay sa kondisyon ng pasyente, inirekomenda namin na itigil na ang life support, sabi ng isa sa mga doktor. Napakaliit na ng tsansa niyang mabuhay
At sa totoo lang, ang pagpapalawig ng kanyang gamutan ay magdudulot lang ng dagdag na gastusin na wala namang magbabayad. Tumahimik ang silid. Ramdam ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Si Aling Marites, bagaman hindi kadugo ni Jobert, ay pilit na ipinaglaban ang karapatan nitong mabuhay. Hindi ba pwedeng bigyan pa siya ng pagkakataon? Tanong niya, halos pakiusap. Kahit ilang araw pa, baka may milagro. Umiling ang doktor. Sa sistema natin ngayon, mas inuuna ang mga pasyenteng may mas mataas na tsansang gumaling. Alam naming mahirap ito, pero kailangan naming harapin ang realidad. Kinagabihan, bumalik si Aling Marites sa ICU upang magbantay kay Jobert. Ang tunog ng makina na nagbibigay ng hangin sa kanyang baga ay tila unti-unting nawawala sa kanyang pandinig habang siya'y nananalangin. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Jobert at bumulong, "Kung naririnig mo ako, huwag kang sumuko. Hindi kita kilala ng matagal, pero ramdam kong mabuti kang tao. Kung kaya ko lang bayaran ng lahat, gagawin ko." Ngunit sa kabila ng kanyang dasal, tila patuloy na lumalala ang kondisyon ni Jobert. Lumapit ang isang nurse upang ipaalam sa kanya ang plano para kinabukasan. Bukas, susuriin ng ospital ang huling desisyon. Kapag walang dumating na makapagbibigay ng tulong pinansyal, maaaring itigil ang life support. Habang natutulog si Jobert, dinalaw siya ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga masayang araw kasama sina Layan, Tristan at Mara. Narinig niya ang kanilang tawanan, nakita niya ang kanilang mga ngiti. Ngunit ang lahat ng ito ay tila dahan-dahang nawala, parang usok na hinipan ng hangin. Naramdaman niya ang mabigat na kadiliman na bumabalot sa kanya, isang paalala na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Habang ang ospital ay naghahanda para sa susunod na araw, wala pa ring ideya ang medical staff kung darating ba ang isang milagro. Sa mga sandaling iyon, tila ang buhay ni Jobert ay nakabitin sa manipis na hibla, isang hibla na maaaring maputol anumang oras. Sa isa sa mga marangyang distrito ng Maynila, si Tristan ay namumuhay ng marangya bilang isang matagumpay na negosyante. Sa edad na 28, siya ang CEO ng isang mabilis na lumalaking tech company na kilala sa paggawa ng makabagong mga solusyon sa negosyo. Ang kanyang pangalan ay madalas na lumalabas sa mga business magazine at siya ay tinitingala bilang isa sa mga pinakabatang entrepreneur na nakamit ang ganitong tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang buhay ay puno ng tahimik na lungkot. Sa likod ng bawat seremonya, pag-award at malalaking transaksyon, may isang espasyong walang nakakaalam. Ang pagkawala ng connection sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang amang si Jobert. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya'y 14 na taong gulang, ramdam ni Tristan ang bigat ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Sa murang edad, nakita niya kung paano sinubukan ng kanyang ama na labanan ang kahirapan, ngunit sa kalaunan ay napilitang maghiwalay ang kanilang pamilya. Ang kanilang mga alaala ng masayang hapunan at kwentuhan ay napalitan ng tahimik na mga gabi sa probinsya kasama ang kanyang ina, si Liane, at ang nakababatang kapatid na si Mara. Habang lumalaki, nagkaroon si Tristan ng pangarap na makawala sa hirap. Determinado siyang hindi nabalikan ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa suporta ng kanyang ina, nagtapos siya ng kolehiyo bilang isang eskolar at sinimulan ang kanyang negosyo sa tulong ng isang maliit na puhunan. Mabilis na umunlad ang kanyang kumpanya at sa bawat tagumpay, lalong napalayo ang kanyang atensyon mula sa nakaraan. Hindi na muling nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Tristan ang kanyang ama. Sa kanyang isipan, ang galit at sama ng loob sa pagkasira ng kanilang pamilya ay tila naging hadlang upang hanapin pa ang ama. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang inilibing ang mga alaala ni Jobert. Iniisip na hindi na sila kailanman magkikita pa. Isang araw, habang nakaupo si Tristan sa kanyang opisina at nagbabasa ng balita online, isang headline ang pumukaw sa kanyang pansin. Palaboy, kritikal na kalagayan sa ospital, walang pamilya ang nag-aasikaso. Kaagad niyang binasa ang detalye ng artikulo. Isinalaysay nito ang kalagayan ng isang lalaking tinatayang nasa edad 50 pataas. Natagpuan sa lansangan
at isinugod sa ospital ng isang mabuting Samaritan. Ang lalaki, ayon sa ulat, ay nasa life support at walang dokumentong magpapakilala sa kanya o magpapakita ng kahit sinong kamag-anak. Habang binabasa ni Tristan ang kwento, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kirot na naramdaman sa kanyang puso. Sa larawan ng artikulo, bagamat bahagya ng nagbago dahil sa paglipas ng panahon at matinding kahirapan, tila pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Agad niyang tinawagan ng editor ng online na news site. "Magandang araw, ako si Tristan Fajardo," wika niya sa telepono. "May nais lang akong malaman tungkol sa palaboy na isinugod sa ospital. Maaari bang makuha ang detalye kung saang ospital siya naroon?" Nag-atubili ang editor na magbigay ng impormasyon. "Sir, pasensya na po. Pero hindi namin maaring ibigay ang kumpletong detalye. Pero ayon po sa ulat ng aming reporter, siya ay nasa San Lorenzo Charity Hospital." Kinabukasan, hindi mapakali si Tristan. Sa kabila ng dami ng kanyang trabaho at mga meeting na naka-schedule, hindi siya mapalagay sa naiisip na posibilidad. Ang palaboy sa ospital ay maaring ang kanyang ama. Matapos magdesisyon, agad siyang nagmaneho papunta sa San Lorenzo Charity Hospital, bagamat nananatili ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Pagdating sa ospital, tinanong niya ang receptionist tungkol sa pasyenteng nasa ICU na inilagay sa life support. "May pasyente po kaming dinala dito kamakailan. Isang palaboy na walang pagkakakilanlan," sabi ng receptionist. "Nasa ICU po siya." Habang nilalakad ang mahabang pasilyo patungo sa ICU, ramdam ni Tristan ang bigat ng bawat hakbang. Nang sa wakas ay makita niya ang silid, pumasok siya at tumingin sa lalaking nakahiga sa kama. Sa kabila ng mga sugat, kahinaan at pagkakaiba ng anyo dahil sa paglipas ng panahon, sigurado siya. "Siya si Papa," mahina niyang sabi, halos pabulong. Napuno ng emosyon si Tristan. Ang amang matagal na niyang hindi nakikita, ang amang inakala niyang hindi na muling magpapakita sa kanyang buhay, ay narito, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Tumulo ang kanyang luha habang tahimik na nakatingin sa kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Tristan ang lahat ng alaala ng kanilang pamilya. Ang mga gabi ng pagtuturo ng kanyang ama sa kanya ng matematika, ang mga kwento ni Jobert tungkol sa buhay, at ang mga simpleng kasiyahan sa hapagkainan. Ang lahat ng galit at sama ng loob ay napalitan ng matinding pangungulila at pagsisisi. Hindi niya napigilang kausapin ang kanyang ama, bagamat alam niyang maaaring hindi siya marinig nito. "Pa, nandito ako. Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero pasensya na kung iniwan kita noon. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Patawarin mo ako." Habang sinasabi ito, naramdaman niya ang pangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang ama, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang kanilang muling pagkikita ay tila isang panibagong simula, isang pagkakataong maibalik ang kanilang nawalang koneksyon bilang mag-ama. Pagkatapos ng unang pagdalaw ni Tristan sa ospital, hindi siya mapakali. Ang alaala ng kanyang amang nakaratay sa kama ng ICU ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng lahat ng taon ng pagkakahiwalay at sama ng loob na iniipon niya sa kanyang puso, unti-unting bumalik ang pagmamahal at pangungulila niya kay Jobert. Nais niyang makasiguro, nais niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta muli sa San Lorenzo Charity Hospital. Pagdating niya, sinalubong siya ng parehong receptionist. "Andito po ulit kayo, sir?" tanong nito, bahagyang nagulat sa mabilis na pagbabalik ni Tristan. "Oo, gusto kong makausap ang doktor na may hawak ng kaso ng lalaking nasa life support." Sagot niya, halatang hindi na magawang itago ang kanyang pagkabahala. Agad namang tinawag ang doktor na responsable sa kaso ni Jobert. Matapos ang ilang minuto, isang matandang doktor na nakasuot ng puting lab coat ang lumapit kay Tristan. "Magandang araw. Ako si Dr. Herrera, ang tumitingin sa pasyente. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" tanong nito. "Doktor, gusto kong malaman kung may ibang detalye pa tungkol sa pasyente sa ICU." Sagot ni Tristan. "Kailangan kong makumpirma kung siya talaga ang iniisip ko. Sa ngayon,
Wala kaming maraming impormasyon tungkol sa kanya. Sagot ni Dr. Herrera. Dinala siya rito ng isang concerned citizen at base sa kalagayan niya, mukhang matagal na siyang namuhay sa lansangan. Kung may dokumento o anumang pagkakakilanlan man, wala kaming natagpuan. Napabuntong hininga si Tristan. Pwede ba akong makalapit ulit sa kanya, Doc? Tumango si Dr. Herrera. Sige, samahan kita. Pero tandaan mo, critical pa rin ang kondisyon niya. Sa ngayon, ang makina na lang ang tumutulong sa kanya para huminga. Sa loob ng ICU, muling lumapit si Tristan sa kama ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga tubo at makina, nakita niya ang malalim na pagbabago sa anyo ng lalaking nakaratay. Payat na payat si Jobert at halatang hirap na ang katawan nito sa laban. Lumapit si Tristan, pinakamasdan ang bawat detalye ng mukha ng lalaki. Hindi maikakaila, siya nga ang kanyang ama. Ang mga mapupungay na mata, ang bahagyang kurba ng ilong, at ang pamilyar na hugis ng mukha ay sapat na upang burahin ang anumang duda. Siya nga si Papa, mahinang sabi ni Tristan habang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Napatigil siya sa harap ng kama, tila isang batang muling humaharap sa kanyang magulang pagkatapos ng matagal na pagkakahiwalay. Habang nakatingin sa amang walang malay, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga huling sandali nila bilang mag-ama. Naalala niya ang galit niya noong iniwan sila ng kanyang ina, ang mga panahong tahimik siyang nagtatanim ng sama ng loob habang nakikita ang kanyang ama na tila walang magawa upang buuin muli ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, habang nakikita niya si Jobert sa ganitong kalagayan, ang lahat ng iyon ay tila nawala ng saysay. Bakit hindi kita hinanap pa? Tanong ni Tristan na parang umaasang sasagot si Jobert kahit na alam niyang imposible. Dapat hindi kita hinayaan na mag-isa. Sana hindi ako nagtanim ng galit. Patawarin mo ako. Sa puntong iyon, naramdaman ni Tristan ang bigat ng kanyang desisyon na kalimutan ang nakaraan. Lahat ng taon na ginugol niya sa pagtatayo ng kanyang negosyo, sa pagbuo ng pangalan para sa kanyang sarili, ay parang naglaho sa isang iglap. Naisip niya na sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may malaking pagkukulang siya bilang anak. Lumapit si Dr. Herrera, pinutol ang katahimikan. Mukhang malapit ang loob mo sa pasyente. Kayo ba'y magkamag-anak? Tumango si Tristan. Siya ang tatay ko, doktor. Nagulat si Dr. Herrera sa revelasyon. Kung ganoon, kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Mahirap ang kondisyon ng tatay mo. Kailangan natin ng mabilisang desisyon. Hindi agad makasagot si Tristan. Ang kanyang isipan ay puno ng pagsisisi at kalituhan. Sa kabila ng lahat ng nararamdamang sakit, alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ang ama sa ganitong kalagayan. Bago siya umalis ng ospital, tumingin ulit si Tristan sa kanyang ama. Pa, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Hindi ko hahayaang dito na lang magtapos ang lahat. Habang papalabas si Tristan, dala niya ang bigat ng responsibilidad na muling buhayin ang koneksyon nila ng kanyang ama. Hindi lamang bilang pasyente at tagapagligtas, kundi bilang mag-ama na muli niyang sisikaping buuin ang nawasak na relasyon. Sa mga susunod na araw, alam niyang haharap siya sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Ngunit ito na ang pagkakataong maipakita ang tunay na pagmamahal niya para sa kanyang ama. Pagkalipas ng isang araw, mula nang kumpirmahin ni Tristan na ang pasyenteng nasa life support ay ang kanyang ama, nagdesisyon siyang bumalik sa San Lorenzo Charity Hospital upang tugunan ang sitwasyon. Sa pagpasok pa lamang niya sa ospital, daman na niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit sa kabila ng kaba, determinado siyang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ni Jobert. Agad siyang nagtungo sa opisina ng hospital administrator. Humingi siya ng audience sa pinakamataas na opisyal upang iparating ang kanyang desisyon. Magandang araw, Sir Fajardo, bati ng administrator. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Diretsahan na akong magsasalita, sagot ni Tristan. Mahigpit ang tono, ngunit puno ng malasakit. Ang lalaking nasa life support sa ICU, siya ang ama ko.
at hindi ko hahayaang itigil ang suporta para sa kanya. Babayaran ko ang lahat ng gastusin, gaano man kalaki. Nagulat ang administrator sa deklarasyon ni Tristan. Kayo po pala ang pamilya niya. Mabuti naman at dumating kayo. Ngunit kailangang linawin ko, ang kondisyon ng inyong ama ay kritikal at ang mga doktor ay inirekomenda na itigil ang suporta. Kailangan din naming isaalang-alang ang kakulangan sa mga pondo ng ospital. Mabilis ang sagot ni Tristan. Hindi ko tinatanong kung ano ang sa tingin ninyo ang dapat gawin. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Sabihin ninyo sa inyong staff na itigil ang anumang plano na tanggalin ang life support. Napansin ng administrator ang hindi matitinag na determinasyon ni Tristan. Naiintindihan ko po ang inyong posisyon. Makikipag-usap ako agad sa medical team. Pagkatapos ng usapan, pumunta si Tristan sa ICU upang personal na tiyakin ang kondisyon ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang ilang doktor at nurse na nagre-review ng medical chart ni Jobert. Agad siyang lumapit. Sino ang nagrekomenda na itigil ang life support ng pasyenteng ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang isa sa mga doktor, si Dr. Santos, ang sumagot. Ako po ang isa sa nagbigay ng rekomendasyon. Base po sa aming pagsusuri, napakahirap na ng tsansa ng inyong ama na gumaling. Ang patuloy na suporta ay magdadala lamang ng dagdag na gastusin. Pinutol ni Tristan ang pagsasalita ng doktor. Hindi ko kailangan ng paliwanag ninyo. Ang ama ko ay hindi basta-bastang pasyente. Siya ay mahalaga sa akin at ako ang magdedesisyon para sa kanya. Simula ngayon, alisin ninyo ang anumang balak na itigil ang suporta. Gawin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo para mailigtas siya. Nagulat ang mga medical staff sa tono ni Tristan. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi maitatanggi. Kaagad nilang inabisuhan ang ICU head upang ipatigil ang anumang plano na tanggalin ang life support ni Jobert. Sa mga sumunod na oras, nagpatuloy si Tristan sa pag-aayos ng mga kailangang papeles. Tumawag siya sa kanyang abogado upang tiyakin na magiging maayos ang pagproseso ng mga gastusin sa ospital. Nagbigay din siya ng direktiba na maglaan ng mga espesyalistang doktor at karagdagang kagamitan para mas mapabuti ang kondisyon ni Jobert. Gawin ninyo ang lahat ng kinakailangan, utos niya sa ospital. Kung kailangan ng mas advanced na treatment, mag-import tayo ng equipment o gamot. Hindi ko hahayaan na mapabayaan ang kalagayan ng ama ko. Habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama, hinawakan niya ang kamay nito at bumulong. Pa, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Hindi kita hahayaang sumuko. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang takbo ng gamutan ni Jobert. Sa ilalim ng utos ni Tristan, nagkaroon ng mas maayos na pangangalaga para sa kanyang ama. Nagdala ang ospital ng mas mahusay na mga doktor upang masusing tingnan ang kalagayan ni Jobert. Naglagay din ng mga bagong makina upang masigurong maayos ang kanyang paghinga at tulungan ang kanyang katawan sa laban nito. Hindi nagtipid si Tristan sa gastos. Naglaan siya ng malaking halaga upang tiyakin na hindi magkukulang ang ospital sa anumang aspeto ng pangangalaga. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang CEO, madalas niyang bisitahin si Jobert upang bantayan ang progreso nito. Sa bawat oras na nasa ospital siya, hindi niya maiwasang magsisi sa mga nakalipas na taon. Kung hinanap lang kita noon, hindi sana umabot sa ganito, sabi niya habang nakaupo sa tabi ni Jobert. Pero ngayong nandito na ako, ipapangako kong babangon tayo pa. Bagamat critical pa rin ang kondisyon ni Jobert, nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang vital signs. Ang paglala ng kanyang kalagayan ay tila napigilan at unti-unting bumuti ang kanyang mga response sa mga gamot at treatment. Nagbigay ito ng pag-asa hindi lamang kay Tristan, kundi pati na rin sa medical team. May milagro tayong nakikita, sabi ng isa sa mga nurse kay Tristan. Ang katawan ng ama ninyo ay tila tumutugon na sa gamutan. Pero kailangan pa rin nating maging maingat. Tumango si Tristan, ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa. Basta't may pag-asa, ipaglalaban ko siya. Sa puntong iyon, alam ni Tristan na ito ay hindi lamang laban para sa buhay ng kanyang ama, kundi laban din upang buuin muli
ang pamilyang matagal nang nasira. Sa bawat hakbang ng gamutan, pilit niyang binubura ang lahat ng pagsisisi at galit sa sarili, kapalit ng pagmamahal at dedikasyon sa kanyang ama. Ang kanilang laban ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo mula nang simulan ni Tristan ang mas masinsinang paggamot para kay Jobert. Ang dating manipis na hibla ng pag-asa ay unti-unting tumibay. Sa ilalim ng pag-aalaga ng mga pinakamahuhusay na doktor na dinala ni Tristan at sa tulong ng makabagong teknolohiya na ibinigay sa ospital, nagkaroon ng progresibong pagbabago sa kondisyon ni Jobert. Sa una, mahirap pa rin ang kanyang kalagayan. Ang makina ay patuloy na tumutulong sa kanyang paghinga at ang kanyang katawan ay patuloy na nakikipaglaban sa impeksyong halos pumatay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanghahawakan ni Tristan ang bawat pahiwatig ng pag-asa. Isang umaga, habang abala si Tristan sa pagbabantay sa tabi ng kama ng kanyang ama, napansin niyang unti-unting gumagalaw ang mga daliri ni Jobert. Nagulat siya at mabilis na tinawag ang doktor. "Dok, gumalaw ang daliri ng ama ko!" Sigaw niya, puno ng emosyon. Ang doktor ay agad dumating at sinuri ang mga vital signs ni Jobert. Matapos ang ilang pagsusuri, ngumiti ang doktor at sinabing, "Mukhang nagsisimulang magising ang ama ninyo. Tumutugon na siya sa gamutan." Kinabukasan, sa gitna ng tahimik na silid ng ICU, unti-unting dumilat si Jobert. Sa una, tila gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang ilaw ng silid, ang tunog ng makina, at ang malamig na hangin ng ospital ay tila hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang kanyang paningin ay mabilis na natutok sa isang figura na nakaupo sa tabi niya. Isang figura na matagal na niyang hindi nakita. "Tristan!" Mahinang bulong ni Jobert, halos hindi marinig. Napatingin si Tristan at agad niyang hinawakan ang kamay ng ama. "Pa! Gising ka na! Naririnig mo ba ako?" Tumango si Jobert, bagamat mahina pa ang kanyang katawan. Napuno ng emosyon ang kanyang mukha at sa mga mata niya, ramdam ang pagtataka at kasiyahan. "Anong nangyari? Bakit ako narito?" Tanong ni Jobert, pilit na inaalala ang mga nagdaang taon. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang kanyang buhay bilang palaboy, ang kanyang sakit at ang araw na halos mawala na ang kanyang buhay. "Pa, ako ang nagdala sa iyo rito," sagot ni Tristan, hindi mapigilang mapaluha. "Matagal na tayong hindi nagkita, pero nang malaman ko ang nangyari sa iyo, hindi ko hinayaan na mawala ka. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Gagawin ko ang lahat para bumuti ang kalagayan mo." Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Jobert. Sa tulong ng regular na gamutan, maingat na dieta at rehabilitasyon, muling bumalik ang sigla sa kanyang katawan. Sa tuwing bumibisita si Tristan, ang kanilang mga pag-uusap ay naging paraan upang muling maibalik ang koneksyon na nawala sa pagitan nilang mag-ama. "Hindi ko akalain na magtatagpo pa tayo, anak," sabi ni Jobert habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. "Akala ko, iniwan na ako ng lahat." "Pa, patawarin mo ako," sagot ni Tristan. "Dapat noon pa kita hinanap. Dapat hindi ko hinayaan na dumating sa ganito ang sitwasyon." Ngunit sa halip na sisihin ng anak, ngumiti si Jobert. "Ang mahalaga, andito ka na ngayon. Ibinigay mo sa akin ang pangalawang pagkakataon na mabuhay." Habang patuloy ang paggaling ni Jobert, dinala siya ni Tristan sa isang espesyal na silid ng ospital na inilaan para sa kanyang ama. Doon, mas maayos ang mga kagamitan at tahimik ang paligid. Isang araw, habang naglalakad na si Jobert sa tulong ng physical therapist, natuklasan niya ang isang bagay na ikinagulat niya. "Tristan," tanong niya habang nakaupo sa wheelchair. "Narinig kong ikaw pala ang may-ari ng ospital na ito." Ngumiti si Tristan at tumango. "Oo pa, isa ito sa mga naging proyekto ko noong nagsisimula pa lang ang negosyo ko. Hindi ko inakalang dito rin pala kita matutulungan." Napuno ng pagmamalaki ang mukha ni Jobert. "Ang layo na ng narating mo, anak. Napakabuti mong tao. Sana alam ng nanay at kapatid mo kung gaano ka naging matagumpay."
Tama ka pa, sagot ni Tristan. Pero mas mahalaga sa akin ngayon na maayos ka, kaya't magpahinga ka at bumawi ng lakas. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang gumaling si Jobert. Sa ilalim ng pangangalaga ni Tristan at ng ospital, muli niyang naramdaman ang lakas ng kanyang katawan. Ang dating kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya noong nasa lansangan pa siya ay napalitan ng panibagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa huli, habang magkasama silang nakaupo sa hardin ng ospital, tumingin si Jobert kay Tristan at sinabi, "Salamat anak, binuhay mo ulit ako. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso ko." Ngumiti si Tristan, hawak ang kamay ng ama. "Pa, simula ngayon hindi na tayo maghihiwalay. Magkasama nating haharapin ang anumang darating." Sa kabila ng unti-unting paggaling ni Jobert, naramdaman niya ang isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano naging matagumpay si Tristan? Paano nakarating ang kanyang anak sa puntong nagmamay-ari ito ng ospital at kayang bayaran ang lahat ng gastusin na nagligtas sa kanyang buhay? Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng ospital, nagpasya siyang itanong ito. "Tristan," mahina niyang simula. "Matagal na tayong hindi nagkita. Gusto kong malaman, paano ka naging matagumpay? Anong nangyari mula noong magkahiwalay tayo?" Ngumiti si Tristan, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang lungkot at saya ng mga alaala. "Matagal na kwento ito pa, pero gusto kong marinig mo ang lahat." Magsimula ang kwento ni Tristan noong iniwan nila ang syudad at lumipat sa probinsya kasama ang kanyang ina, si Lian, at ang nakababatang kapatid na si Mara. Sa umpisa, mahirap para kay Tristan ang pag-adjust. Sanay siya sa buhay na buo ang pamilya, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Nagsumikap siya sa pag-aaral, ngunit sa bawat tagumpay na nakamit niya, naroon ang kirot ng pagkawala ng presensya ng kanyang ama. "Simula noon, sinabi ko sa sarili ko na kailangang magpakatatag ako," ani Tristan habang nakatingin sa malayo. "Hindi ko gusto ang buhay na nasa probinsya lang kami at walang kasiguruhan ng kinabukasan. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay si Mama at si Mara." Nagpakita si Tristan ng di matatawarang dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Isa siyang honor student sa lahat ng antas ng paaralan at laging nakikitang masipag sa mga extracurricular activities. Sa kolehiyo, naging scholar siya sa kursong Business Administration. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pangarap na magtayo ng sariling negosyo. "Gusto ko ring malaman mo pa na hindi madali ang lahat," sabi ni Tristan. "May mga panahong gusto ko nang sumuko, pero lagi kong naaalala ang mga aral na itinuro mo sa akin noong bata pa ako." Napatigil si Jobert. "Anong mga aral yon, anak?" Tanong niya, halatang hindi inaasahan na mayroon pa siyang naging mahalagang ambag sa buhay ni Tristan. "Ang pagiging matatag pa," sagot ni Tristan, bakas sa mukha ang damdamin. "Noong bata pa ako, palagi mong sinasabi na hindi tayo dapat sumuko kahit gaano kahirap ang buhay. Na ang tunay na lakas ng tao ay nasusukat kapag hinaharap natin ang problema nang walang takot." Puno ng emosyon ang tinig ni Tristan habang nagpapatuloy. "Naalala ko pa noong sinabi mo sa akin, kahit anong mangyari Tristan, ipaglaban mo ang gusto mo. Hindi ka papabayaan ng Diyos basta't magsikap ka. Lagi kong iniisip yon tuwing gusto kong magpahinga o tumigil." Mula sa kanyang maliit na negosyo na nagsimula bilang isang startup, unti-unting pinalago ni Tristan ang kanyang kumpanya. Pinagsikapan niyang makipagsabayan sa mas malalaking negosyo at sa kalaunan, nakilala siya bilang isa sa pinakabatang negosyante sa bansa. Naging layunin niya na tumulong din sa iba, kaya't isa sa mga proyekto niya ay ang pagtatayo ng mga ospital para sa mahihirap. Ang ospital na ito pa ay bahagi ng layunin kong makatulong sa mga kagaya natin noon. Mga taong nangangailangan pero walang kakayahang magbayad, ani Tristan. "Hindi ko alam na isang araw, ikaw pala ang matutulungan nito." Nang marinig ito ni Jobert, hindi niya napigilang mapaluha. Tila bumalik sa kanya ang lahat ng hirap na dinanas nila noon. At sa kabila ng lahat,
Nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki sa anak. "Anak!" wika ni Jobert habang hawak ang kamay ni Tristan. "Hindi ko alam na sa kabila ng lahat ng nangyari, may natutunan ka pa rin sa akin. Patawad kung hindi ako naging perpektong ama sa'yo." "Pa, huwag mo nang sisihin ang sarili mo," sagot ni Tristan, halos pabulong ngunit puno ng emosyon. "Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito katatag." Hindi napigilan ni Jobert ang pagluha. "Salamat anak. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. At salamat sa hindi mo paglimot sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon." Ang gabing iyon ay naging simula ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahalan sa pagitan nina Jobert at Tristan. Sa bawat salaysay ni Tristan, mas lalo niyang nakikita kung paano naging instrumento ang kanyang anak upang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa huli, natutunan nilang patawarin ang nakaraan at yakapin ang mga posibilidad ng mas maliwanag na kinabukasan bilang mag-ama. Matapos ang ilang buwan ng gamutan at rehabilitasyon, tuluyan nang gumaling si Jobert. Ang dating anino ng lalaking nawala sa lansangan ay napalitan ng bagong sigla at lakas. Sa bawat araw na lumipas, ang muling pagkakabuo ng kanilang pamilya, ng relasyon nila bilang mag-ama ay nagbigay kay Jobert ng dahilan upang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang umaga, dumating si Tristan sa ospital na may dalang balita. "Pa, handa ka na bang lumabas dito?" tanong niya. Bitbit ang isang bag na puno ng mga gamit ni Jobert. Ngumiti si Jobert, bakas sa mukha ang pananabik. "Oo anak, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko inakala na darating pa ang araw na ito." Sinundo ni Tristan ang kanyang ama mula sa ospital at dinala ito sa kanyang tahanan, isang malaking bahay sa isang pribadong subdivision. Pagpasok pa lang nila, halatang nagulat si Jobert. Ang bawat sulok ng bahay ay maayos at moderno. Ngunit sa kabila ng marangyang disenyo, naramdaman ni Jobert ang init ng pagmamahal sa bawat bahagi nito. "Ang ganda ng bahay mo, Tristan," ani Jobert habang iniikot ang tingin sa paligid. "Napakasimple ng pangarap ko dati para sa iyo. Hindi ko inakalang mas malaki pa ang mararating mo kaysa sa inisip ko." Ngumiti si Tristan. "Lahat ng ito pa ay para rin sa inyo. Simula ngayon, dito ka natitira. Magkasama tayong babawi sa mga nawalang oras." Sa mga sumunod na araw, muling natutunan ni Jobert ang mamuhay ng may sigla. Sa umaga, lagi niyang sinasamahan si Tristan sa almusal. Tinutulungan itong planuhin ang araw nito. Kahit na matagal nang hindi aktibo si Jobert sa mundo ng negosyo, mabilis niyang naintindihan ang mga proyekto ni Tristan. Sa kabila ng modernong pamamaraan, nariyan pa rin ang tradisyonal na karunungan na maibabahagi niya. Isang araw, habang sabay silang nagkakape sa veranda, sinabi ni Tristan, "Pa, gusto mo bang tumulong sa negosyo? Marami pa akong kailangang gawin at sigurado akong malaki ang maitutulong mo." Nagulat si Jobert. "Ako? Pero anak, matagal na akong wala sa ganitong klase ng trabaho." Ngumiti si Tristan. "Pa, hindi ko kailangan ng eksperto. Kailangan ko ng gabay. Ang isang taong may karanasan at nakakaintindi ng tunay na halaga ng pagtitiyaga at malasakit. Ikaw iyon, pa." Simula noon, naging aktibong bahagi si Jobert ng negosyo ni Tristan. Tumutulong siya sa pagbibigay ng payo sa mga bagong proyekto at pakikipag-usap sa mga empleyado. Sa tuwing may mahalagang desisyon si Tristan, palagi niyang kinukonsulta ang kanyang ama. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbunga ng mas maraming tagumpay para sa kumpanya. Ngunit higit pa rito, naging dahilan ito upang mas tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-ama. "Tristan, naaalala mo ba noong bata ka pa, tinuruan kitang magbenta ng prutas sa palengke para matutunan mo ang halaga ng pera?" Tanong ni Jobert isang araw habang pinupuntahan nila ang isang proyekto. "Oo pa, hindi ko makakalimutan iyon. Sabi mo sa akin, ang bawat sentimo mahalaga, kaya't pahalagahan mo. Iyon ang naging pundasyon ko sa lahat ng ginagawa ko ngayon." Sagot ni Tristan, puno ng pasasalamat. Hindi lamang sa negosyo nagbago si Jobert.
Sa araw-araw na kasama niya si Tristan, naramdaman niya ang pagbawi sa lahat ng nawalang oras. Nakilala niya ang mga kaibigan ng anak, nalaman ang mga kwento ng tagumpay nito, at unti-unting naibalik ang koneksyon nila bilang mag-ama. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila sa hardin, sinabi ni Jobert, "Anak, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng dahilan para mabuhay ulit." "Pa!" sagot ni Tristan, "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang ginawa ko ay maliit lamang kumpara sa lahat ng itinuro mo sa akin. Ikaw ang pundasyon ng tagumpay ko. Kung wala ka, hindi ko mararating ang ganito." Tumulo ang luha ni Jobert, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang iyon ay hindi dala ng sakit o lungkot, kundi ng pasasalamat at saya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya na buo na ulit ang kanyang pagkatao. Ang sakit ng nakaraan ay napalitan ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, naging matatag ang kanilang samahan. Ang dating relasyon na puno ng mga tanong at distansya ay napalitan ng pagkakaunawaan at pagtutulungan. Sa tulong ng pagmamahal ng kanyang anak, muling nabuo ni Jobert ang tiwala sa sarili at nagkaroon ng bagong layunin sa buhay. Sa wakas, natutunan nilang patawarin ang nakaraan at magtulungan sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Matapos ang ilang buwan ng pagtutulungan at pagbuo ng mas matibay na relasyon sa pagitan ni Jobert at Tristan, naramdaman ni Tristan na may isang bagay pa rin na kulang. Bagamat masaya siya sa presensya ng kanyang ama, alam niyang may isa pang aspeto ng kanilang pamilya na kailangan nilang ayusin, ang muling pagbabalik ng kanyang ina, si Lian, at ng nakababatang kapatid na si Mara. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa sala ng kanilang bahay, inilabas ni Tristan ang kanyang saloobin. "Pa, alam kong masaya tayo ngayon. Pero hindi ba't mas magiging buo tayo kung makasama natin sina Mama at Mara?" Tanong ni Tristan habang nakatingin kay Jobert. Natahimik si Jobert. Ramdam niya ang bigat ng tanong ng anak, ngunit sa kalooban niya, alam niyang tama ito. "Anak, matagal na rin akong nananabik na makita sila, pero hindi ko alam kung kaya nilang tanggapin ako ulit, lalo na matapos ang lahat ng nangyari." Ngumiti si Tristan at hinawakan ang balikat ng ama. "Pa, ako ang bahala. Kung natutunan kong patawarin ka, alam kong kaya rin nila. Panahon na para buuin natin ang pamilya natin." Sa sumunod na araw, gumawa si Tristan ng paraan upang makipag-ugnayan kay Liane at Mara. Bagamat nagkaroon na siya ng komunikasyon sa kanyang ina at kapatid sa mga nakaraang taon, hindi nila kailanman napag-usapan ang tungkol kay Jobert. Nang marinig nila yan, ang balak ni Tristan, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa linya. "Sigurado ka ba, anak?" tanong nila yan, halatang may halong kaba sa kanyang boses. "Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang tatay mo pagkatapos ng lahat ng nangyari." "Mama," sagot ni Tristan, puno ng tiyaga. "Kailangan natin itong gawin, hindi lang para kay Papa, kundi para sa atin. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, pero kaya nating baguhin ang kinabukasan." Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, napapayag din ni Tristan ang kanyang ina. "Sige anak, gawin natin ito. Pero bigyan mo ako ng oras para paghandaan ang sarili ko." Isang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng reunion. Inihanda ni Tristan ang kanilang bahay para sa espesyal na okasyong ito. Tumulong si Jobert sa abot ng kanyang makakaya, bagamat halata ang kaba sa kanyang kilos. Sa kabila ng mga pagpapaliwanag ni Tristan na handa nang harapin ni Liane at Mara, ang kanilang ama, hindi maalis kay Jobert ang takot na baka hindi siya matanggap ng mga ito. Sa wakas, dumating ang sasakyan na sinakyan ni Lian at Mara. Habang papalapit ang mga ito, tumigil si Jobert sa may pintuan. Parang napako sa kinatatayuan. "Anak, paano kung hindi nila ako kayang patawarin?" bulong niya kay Tristan. Ngumiti si Tristan, hinawakan ang kamay ng ama at sinabi, "Pa, hayaan mong sila na ang magdesisyon. Basta ipakita mo ang totoong ikaw." Pagbukas ng pintuan, bumaba si Lian.
Halos hindi makapagsalita si Jobert habang tinitingnan ang dating asawa. Nakatayo si Lian, halatang nag-aalinlangan, ngunit may lungkot at galak na magkahalo sa kanyang mga mata. Sunod namang bumaba si Mara, na ngayon ay isa ng dalagang babae. Mara, mahinang sambit ni Jobert, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Papa, sagot ni Mara, at sa isang iglap, tumakbo ito papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Miss na kita, Papa. Sa yakap na iyon, bumagsak ang luha ni Jobert. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang hindi na niya muling makikita ang kanyang pamilya. Ang yakap ng kanyang anak ay tila nagpawi sa lahat ng sakit at takot na kanyang naramdaman. Sumunod si Lian, naglalakad ng dahan-dahan. Nang nasa harap na siya ni Jobert, tumigil siya at tinitigan ang dating asawa. Lian! Bulong ni Jobert. Patawad sa lahat, alam kong nasaktan kita at alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat ng nangyari. Pero nandito ako ngayon at handa akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Tumulo ang luha ni Lian, ngunit imbis na magsalita, niyakap niya si Jobert. Ang yakap na iyon ay puno ng emosyon, hindi lamang ng sakit, kundi ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang gabing iyon ay puno ng tawanan, kwentuhan, at luha ng kasiyahan. Si Tristan ay naging tagapamagitan sa kanilang lahat. Tinutulungan silang balikan ang masaya nilang alaala bilang isang pamilya. Sa gitna ng usapan, napagdesisyonan nilang magtulungan upang panatilihing buo ang kanilang samahan. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay, sabi ni Tristan habang nakatingin sa kanyang pamilya. Bilang pamilya, kakayanin natin ang anumang pagsubok. Tumango si Jobert, si Liane at si Mara. Sa kanilang mga puso, alam nilang nagsisimula na ang isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng pagmamahalan, pagtutulungan at pag-asa. Sa wakas, natutunan nilang patawarin ang nakaraan at tanggapin ang isa't isa, hindi bilang perpektong pamilya, kundi bilang isang pamilyang buo sa pagmamahal at pag-unawa.